Noong Desyembre 1989, sa gitna ng nagihilong simoy ng hangin sa Eastern Europe, may isang bansang matagal nang pinapatahimik ng takot ang biglang sumabog sa galit, ang Romania. Isang bansang napapaligiran ng mga punong walang dahon, ng mga gusaling kulay abo at ng mga mata sa dilim, ay humihinga na ng huling buntong hininga ng diktadura. Sa loob ng isang linggo, bumagsak ang isang pamumunog umiral sa loob ng halos 3 dekada. Hindi ito basta-bastang pagbabago ng gobyerno. Ito ay revolusyon. Isang revolusyong sinimulan ng mga sigaw, pinakain ng dugo, at pinakasan ng malalakas na putok ng baril. At sa sentro ng lahat ng ito ay ang mag-asawang itinuturing noon bilang hari at reyna ng isang buong bansa. Sina Nicolae at Elena Ceausescu. Hindi ito katang-isip. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ang tunay na kwento kung paano ang dalawang pinakamakapangyarihang tao sa Romania ay tinapos sa isang bakuran. Pinagbabaril ng sarili nilang mga sundalo habang ang buong mundo ay nanonood. Ito ang kwento ng kasikatan, kasakiman, at pagbagsak. Isang kwentong hindi mo malilimutan dahil minsan ang mga halimaw ay hindi nakatago sa dilim. Nasa harap sila ng entablado at sinasamba ng bayan. Ito ang istorya ng Ceausescu execution. Si Ceausescu ay diktador ng Romania mula 1965 hanggang 1989. Sa simula ay minahal ng bayan, pero kalaunan ay kinamuhian dahil sa kanyang brutal na rehimen, gutom na ekonomiya, at kulto ng personalidad. Itinuring na Diyos ng propaganda. Lahat ng gusali, media, at libro ay may mukha nila ng kanyang asawang si Elena. Inutusan ang pagdemolish ng mga lumang simbahan at bahay para itayo ang Palace of the People, pangalawa sa pinakamalaking gusali sa buong mundo. Si Nicolae Ceausescu ay hindi isinilang na makapangyarihan. Isa siyang anak ng isang magsasaka mula sa isang liblib na baryo sa Romania na tinatawag na Scornăști. Wala siyang mataas na pinag-aralan. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, noong kabataan niya, madalas siyang mabugbog ng kanyang ama at tumutulong lang sa bukid para makakain. Pero mula pa noong bata siya, alam na ni Nicolae na gusto niyang hawakan ng kapangyarihan. Sa edad na 11, umalis siya sa kanilang baryo at nagtungo sa Bucharest, ang kabisera. Doon siya naging sapatero. Literal na gumagawa ng sapato sa maliit na pagawaan. Ngunit sa mga araw na tahimik ang kanyang trabaho, palihim siyang nakikinig sa mga talumpati ng mga komunistang revolusyonaryo at ninaglaon, siya'y sumapi sa Partido Komunista ng Romania. Dahil ilegal ang komunismo noon, paulit-ulit siyang nahuli at kinulong. Pero sa kulungan, hindi siya napabagsak, kundi lalo siyang tumibay. Doon niya nakilala ang mga matataas na lider ng partido. Isa na rito ang magiging mentor niya, si Georgi Gergiev, ang diktador ng Romania bago siya. Noong 1965, pagkamatay ng kanyang mentor, unti-unti siyang pumesto. Sa tulong ng kanyang koneksyon at pagmanipula sa mga matataas na partido, naitaas siya bilang General Secretary ng Romanian Communist Party, ang pinakamataas na posisyon sa bansa. At sa loob lamang ng ilang taon, si Ceausescu ang naging pinakamakapangyarihang tao sa buong Romania. Sa simula, mahal siya ng taong bayan. Itinuring siyang progresibo nang sumalungat siya sa Soviet Union noong 1968 sa isyu ng paglusob sa Czechoslovakia. Tinilian siya ng masa. Akala ng lahat, iba siya. Siya ang leader na para sa atin. Ngunit ang sinimulan sa pag-asa ay nauwi sa pagsamba. At ang pagsamba ay nauwi sa takot. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang isinara ang lahat ng lagusan ng kalayaan. Pinuno niya ng mga larawan ang buong bansa. Literal, sa mga silid-aralan, ospital, estasyon ng tren, at maging sa simbahan. Makikita ang kanyang muka at ng kanyang asawang si Elena. Ginawa niya ang sarili bilang genius of the Carpathians. Tinawag siyang pinakamagaling na anak ng Romania, ama ng bansa, at tagapagligtas ng mundo. At kahit walang formal na edukasyon, ginawaran niya ang sarili ng doctorate degrees at honorary titles. At si Elena, sa kabila ng pagiging high school dropout, pinwesto niya bilang pinuno ng Agham. Kahit hindi ito marunong magbasa ng scientific formulas, ang mag-asawa, sa madaling salita, ay tinanghal bilang Diyos at Diyosa ng isang bansang gutom na sa katotohanan. Pinaniwala nila ang bayan na sila lang ang sagot, na sila ang ilaw, na wala silang kamali-mali. Ngunit sa likod ng mga titulo, propaganda, at parada,
Unti-unti nang lumalalim ang hukay ng kanilang pagbagsak. Sa simula, siya ay isang simbolo ng pag-asa, isang batang diktador na tila lumalaban sa higanteng Soviet Union. Taong 1968, nang tuligsain ni Nicolae Ceausescu ang paglusob ng Warsaw Pact sa Czechoslovakia. Isang matapang na hakbang na nagpaangat sa kanyang pangalan sa buong mundo. Dinilaan siya ng masa, pinuri ng kanluran, tinawag siyang ang komunista na hindi sunod-sunuran. Ngunit sa ilalim ng papuri, unti-unting nahulog sa tukso si Ceausescu. Tukso ng kapangyarihan, ng pagkokontrol at ng pagkilala sa sarili bilang Diyos ng Romania. Ang unang palatandaan ng kanyang pagbabalat kayo ay hindi dahas, kundi pagsamba. Hindi na sapat kay Ceausescu ang respeto bilang leader. Gusto niyang sambahin, kaya't nagsimula ang tinatawag na cult of personality. Sa mga paaralan, itinuturo na siya ang ama ng bayan. Sa mga poster, larawan niya ang nakasabit sa bawat kanto. Sa telebisyon, puro papuri ang balita. Isang news anchor ang sinabi raw, walang araw na hindi ko sinambit ang pangalan ng Ceausescu sa aking mga panalangin. Ngunit hindi lang siya, pati ang kanyang asawa, si Elena, ay ginawang ina ng siyensya. Kahit walang sapat na edukasyon. Ginawaran siya ng dosenang honorary degrees kahit hindi marunong magbasa ng chemical formulas. Ipwinesto siya sa pinakamataas na agham institusyon sa bansa. Pinangunahan nila ang mga parada sa mga lansangan habang libo-libong tao ang nagkukunwaring masaya. Ngunit sa bawat palakpak, may halong takot. Dahil alam ng bawat Romanian, isang maling ngiti, isang maling kilos, ay maaari kang mawala sa dilim. Binuo ni Ceausescu ang Securitate, isa sa pinakamalupit na secret police sa mundo. May tinatayang 500,000 impormante sa buong bansa. Kapatid mo, kapitbahay mo, guru mo, kahit ang misis mo, pwedeng ahente, kaya't walang nagsasalita. Sa mga istasyon ng tren, may mga taong biglang nawawala. Sa mga eskwelahan, tinuturuan ng mga bata na i-report ang mga magulang kung nagsalita ng masama tungkol sa gobyerno. Tinanggal ang kalayaan sa pamamahayag, sa relihiyon, sa edukasyon. Punersang maging sunod-sunuran ng simbahan. Lahat ng sining ay nagmistulang propaganda. Kahit ang mga comedy show, kailangang aprobado ang bawat libro. At ang mga tumutol, torture, kulungan, o kaya nawawala na lang bigla. Noong 1980s, napuno ng utang panlabas ang Romania. Sa halip na humingi ng tulong, inutos ni Ceausescu ang matinding austerity measures para mabayaran ng utang. Pinagbawal ang mga importasyon ng pagkain, bawas kuryente, bawas tubig. Pinutol ang pampublikong ilaw tuwing gabi. Ipinataw ang rationing system. Ang bawat pamilya ay may kota ng tinapay, gatas at mantika. Sa mga lungsod, ang mga tao ay pumipila ng mahigit 5 oras para sa 1 kilong asukal. Ang mga bata ay namamatay sa ospital dahil walang kuryente o gamot. Ngunit habang naghihirap ang bayan, ang palasyo ng Ceausescu ay punong-puno ng imported na alak, prutas mula sa Europa at Italian leather furniture. Sa gitna ng kagutuman ng bayan, pinagawa niya ang Palace of the People, isang napakalaking gusali na ikalawa lang sa Pentagon sa laki. Para maipatayo ito, ginaba niya ang 8 simbahan, 2 sinagoga, 3 ospital, at 30,000 bahay para lang sa kanyang monumento. Isang paraisong siya lang ang makikinabang. Ngunit may isa pang bahagi ng kasalanan ni Ceausescu na mas madilim pa. Noong 1966, inilabas niya ang tinatawag na Decree 770. Isang batas na nagbabawal ng abortion at contraception. Layunin nitong paramihin ang populasyon. Ang bawat mag-asawa ay kailangan magkaanak ng hindi bababa sa 4. Ang hindi sumunod, pinapatawan ng parusa. Ang mga babaeng buntis ay sinusubaybayan. Sa mga ospital, may mga menstrual police, mga doktor na nagsusuri ng kababaihan kung sila ay buntis. Ang resulta, mahigit 100,000 bata ang naiwan sa mga ampunan, mga bata na hindi kayang buhayin ng kanilang mga magulang. At sa mga orphanage na ito, lumaganap ang gutom, sakit, at mga abuso. Noong bumagsak na ang rehimen, natagpuan ng mundo ang mga batang nilalanggam habang buhay. May HIV at nakakulong na parang hayop. Ito ang bunga ng kanyang ambisyon, isang henerasyong sinira para lang sa bilang ng populasyon. Sa mahigit 2 dekadang paghahari, si Ceausescu ay hindi lang basta diktador. Isa siyang emperador sa modernong panahon. May palasyo, simbahan ng papuri, at impyerno sa ilalim.
Ang kanyang rehimen ay nakatayo sa propaganda, pangingikil at matinding takot. Sa ibabaw ng lupa, may mga parada, fireworks at papuri. Sa ilalim ng lupa, may mga bilangguan, mass graves at bangungot na walang pangalan. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napupuno ng galit ang puso ng bayan. Ang matagal na panahon ng takot ay may hangganan din. Isang diktador ang kayang magtago sa likod ng propaganda sa loob ng 3 dekada. Pero isang sigaw lang mula sa masa ang maaaring maging metsa ng kanyang pagbagsak. Desyembre 16, 1989. Sa lungsod ng Timisoara, sa kanlurang Romania, nagsimula ang lahat sa isang bagay na tila maliit. Isang pastor na si Laszlo Takes, isang kilalang kritiko ng rehimen, ay pinipilit paalisin sa kanyang parokya ng mga tauhan ng estado. Ngunit nang kumalat ang balita, lumabas sa kalsada ang kanyang mga taga-suporta at sa gabing iyon, sa gitna ng lamig at dilim, sumigaw sila ng mga katagang halos 30 taon nang hindi nasasambit sa publiko. Libertate. Ibagsak si Ceausescu. Kinabukasan, libo-libo na ang nasa lansangan. Sinubukan silang supilin ng militar. May putukan, may patayan, ngunit hindi na mapipigil ang apoy. Ang lungsod ng Timisoara ay naging unang mitya ng rebolusyong sasakmal sa buong bansa. Disyembre 21. Sa Bucharest, ang kabisera ng bansa, nagpaplano si Ceausescu ng isang mass rally sa harap ng Central Committee Building. Layunin nitong ipakita na kontrolado pa rin niya ang bayan. Sa TV, makikita si Nicolae sa taas ng balkonahe. Nagsasalita sa harap ng libu-libong katao. Sa una, tila kontrolado niya ang eksena. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, isang bagay ang nangyari. Isang hindi inaasahan at nakakatakot na sandali para sa isang diktador. May nagsimulang sumigaw sa likod. Hindi pagsang-ayon, kundi galit. Ibagsak si Ceausescu. Libertate. Sumunod ang kaguluhan. Nahinto ang kanyang pagsasalita. Nagulat. Nagpanik. Tinawag ang asawa. Ang kanyang mukha, na sanay sa kontrol, ay biglang napuno ng takot. At doon nagdesisyon ng masa. Tapos na ang takot. Panahon na ng galit. Kinabukasan, Desyembre 22, habang patuloy ang pag-aalsa at nagsisimula ng mag-alyansa ang mga militar sa mga demonstrador, napilitan si Ceausescu at Elena na tumakas. Mula sa bubong ng Central Committee Building, sumakay sila ng helicopter. Ngunit ilang kilometro pa lang ang nalalayo, sinabihan ng piloto ang mag-asawa, "Hindi tayo makakadaan. May blockade." At sa kanyang sariling desisyon, ibinaba niya ang helicopter sa isang field. Iniwan niya si Ceausescu at Elena sa gitna ng mga bukid, sa gitna ng wala. Mula doon, nagtangkang tumakas sa mag-asawa gamit ang mga nakumpiskang sasakyan. Pero bawat checkpoint, bawat istasyon ng pulis ay hindi na kanila. Ang bayan ay gising na. Ang mga opisyal ay lumipat na ng panig. Sa isang bayan sa Dambovita County, sila'y nahuli ng mga lokal na pulis at ipinasakamay sa militar. Desyembre 25, 1989. Sa isang maliit na base ng militar sa Turgoviste, isinagawa ang tinaguriang trial of the century. Wala sa korte, wala sa TV studio, sa loob ng isang silid na may peeling walls at kahoy na mesa. Binasa sa mag-asawa ang kanilang mga kaso. Genocide. Mahigit 60,000 ang patay. Paglustay ng yaman ng bansa. Pagtataksil sa bayan. Tumagal lang ang paglilitis ng halos 70 minuto. Tumanggi ang mag-asawa na kilalanin ng korte. Si Elena ay sumigaw ng bakit sila sabay. Hindi siya opisyal ng estado. Hindi siya pwedeng litisin. Si Nicolae naman ay paulit-ulit na sinasabing hindi kayo lehitimong hukom. Ngunit hindi na nila hawak ang batas. Ipinataw ang hatol. Kamatayan. Agad, walang apela. Dinala sila sa bakura ng base, sa putik, sa gitna ng lamig ng Pasko. Sa video footage na kinuna ng militar, makikita si Nicolae at Elena nakagapo sa mga kamay, nakasuot ng makakapal na damit panlamig. Magkasama kami sa buhay. Magkasama rin kami sa kamatayan. Sigaw ni Nicolae. Si Elena, umihiyaw, tumatangging tumayo sa harap ng pader. Isang sundalo ang kumilos. Hinila siya sa posisyon. Bago pa man tuluyang makuha ang huling sandali, putok ng baril. Sunod-sunod, naputol ang kanta ng diktador. Bumagsak ang kanilang katawan sa putikan. Wasak, duguan, tahimik.
2 araw matapos ang eksekusyon, inilabas ang video ng kanilang kamatayan at sa milyon-milyong Romanian na lumaki sa ilalim ng propaganda na tumatawag sa kanila bilang ama at ina ng bayan. Doon lang nila napanood sa unang pagkakataon ang mga katawan ni Ceausescu. Walang korona, walang entablado, walang kontrol. At sa katahimikan ng kwarto, habang nakatitig sa TV, isa lang ang bumangon sa isipan ng lahat. Tapos na. Sa pagbagsak ng Ceausescu regime, maraming akala ng mga Romanian, tapos na ang lahat. Tapos na ang takot. Tapos na ang gutom. Ngunit tulad ng lahat ng diktadura, ang pag-alis sa trono ay hindi agad nangangahulog ang paghilom ng sugat. Sa totoo lang, doon pa lang nagsimula ang tunay na laban. Patapos ang revolusyon, ang mga dating kasapi ng Communist Party ay biglang nagbagong anyo. Nagpalit ng kulay, ng retorika, ng pangalan. Ang ilan sa mga opisyal ng rehimeng Ceausescu ay naging bahagi rin ng bagong gobyerno. Ang bagong leader ay isa ring dating kasapi ng partido. Kaya't maraming Romanian ang nagsimulang magtanong, may nagbago ba talaga? Nagkaroon ng halalan? Oo, pero marami ang nagsasabing ito'y peke. Nagpatuloy ang protesta, may mga sigalot, at sa susunod na dekada ng Romania ay tila isang bansang tuliro. Hindi alam kung paanong magpapagaling sa trauma na halos 3 dekada niyang tiniis. Sa pagbubukas ng mga archive ng Securitate, nagsimulang lumabas ang mga sikreto. Ang ilang tao ay natuklasang impormante pala ng gobyerno, mga kapitbahay, kaibigan, kahit kamag-anak. Sa mga ulat, nalaman ng mga ordinaryong tao na may libo-libong nawala sa kamay ng estado, mga hindi na muling nakita. At ang mga bata sa orphanage, nakita ng mga banyagang reporter ang tunay na lagay nila. Nakakulong sa kulob at maruming kwarto, nangingisay sa lamig, mga matay walang ilaw. Ang ilan ay ginawang test subject sa mga eksperimento. Ang ilan na hindi marunong magsalita. At sa bawat ulat, bawat retrato, parang isang malaking multo ang muling bumabalot sa bansa. Dumaan sa matinding transisyon ang bansa. Sumali sa European Union, nagbukas sa kapitalismo, ngunit ang mga alaala ng diktadura ay hindi basta-basta nawawala. Hanggang ngayon, ang mga batang ipinanganak noong 1980s ay may kwento ng rasyon, ng dilim tuwing gabi, ng boses sa radyo na palaging Ceausescu. Ang mga simbahan na giniba, ilan ay hindi na naibalik. Ang mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay, marami ay hindi pa rin nakakahukay ng hustisya. At ang gusaling pinagawa ni Ceausescu, ang Palace of the People, nakatayo pa rin. Isa na itong tourist site, isang paalala na minsan, sa gitna ng gutom at dilim, may isang taong nagpapatayo ng palasyo sa ibabaw ng dugo ng bayan. Matapos baril ng mag-asawang Ceausescu, hindi agad sila nilibing. Ang kanilang katawan ay iniwan ng ilang oras sa labas ng military base. Ang mga sundalong naroon, ayon sa ilang ulat, ay ayaw lapitan ng bangkay. Ang dugo ayon sa mga cameraman ay parang ayaw matuyo. Sa hallway ng Palace of the People, may isang bahagi na hindi pinapagamit sa turista. Isang bulwagang hindi natapos. Ayon sa mga staff, tuwing gabi, naririnig pa raw ang mga yabag sa pasilyo. May biglang bukas ng pinto, may parang tinig na nagsasalita sa Romanian, pero hindi maintindihan. Isa sa mga bantayang nagsabi, tuwing mag-isa ka sa gabi, parang may mata sa dingding. Minsan daw, kapag nakatingin ka sa salamin, may pangalawang anino malapit sa balikat mo. Ang palasyo, kung tutuusin, ay hindi kailanman natapos. At baka hindi rin talaga natapos ang multo ng diktadura.